Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Siricol Molo, Program in Charge Rosito Kiacho Adinya, Chief of Reporter Berhelio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Tarokpakol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na sangit kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob o pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darasal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kisilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang sasamuhin sila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Obasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa.
tuwing Huwebes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinugbang isda, sinugbang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Kaya opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. To thanks the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Igala ka-Angel, mga kaigsunan, mayong buntag do sa kaninang tanan. Nasabang ato ang matag-adlaw nga tulumanon ng Angel News Patrol Morning Edition. Mga ka-Angel, adlaw karon nga Lunes sa 15 na sa bulan sa Agosto mga ka-Angel. Despiras karon dia sa may Barangay Lapasan sa ilang piyesta. May buntag sa tanan nato nga mga sugay dia sa may Barangay Lapasan. Og oras na to alas 6:17 na sa buntag mga kaigsunan ko. Og dito maglangan mga ka-Angel ato sa timbayan ng ato mga ka-Angel sa kinatibuk ang Misamis Oriental og Dakbayan sa Cagayan de Oro. Diri sa amo ang vicinity mga ka-Angel karon, pero og di pa kay naman nakita ang pagsubang sa adlaw kay medyo doon na may dag-um nga nakapalibot mga ka-Angel. Apan manginaw ta nga mo nindot ang ato ang tiyempo mga ka-Angel, ato ang weather. Alas 6:17 na. Sa di patas sa ato mga headlines. May buntag nga Majorinos, may ingon siya, may buntag ka-Angel. Jima Rayos Ubasa, bless morning to everyone. Og si Suraida Brahan nakalantaw ka na ito mga kaigsunan. Morning sa inyong tanan, Ma'am Suraida, Jima og si Ma'am Majorie. Di na ta maglangan mga ka-Angel kay nagpanikad ng atong mga headliners. Samtang si Josue din niya dito sa Consuelo Magsaysay, Misamis Oriental. Naka-standby na sad mga ka-Angel sila ang paghulagway dito kung sa bakay lakat silang panahon dito mga kaigsunan. Kaya medyo ulan-ulan man sab mga ka-Angel. So, standby na mo dia Consuelo.
Og dirita sa atong mga headlines, una tang headlines ni Patrol numero 9 Gemma Rayos Ubasa. Matod pa babaeng illegal recruiter ni mga ka-angel. Nasikop dito sa Cavite. Samtang si Efren sa Lucia. Yang report mga ka-angel, 2.2 million nasabat sa Zamboanga. Sa bakay nasabat ani mga ka-angel. Wa man gingon siyang headline nga 2.2 kamote o saging nasabat sa Zamboanga. Ako lang yung headlines mga kaigsunan. Toro na yung kumpletohon nun yan taod-taod. Inig report na sa atong amigo nga si Patrol numero 5. Sige. Si Totong Sambas. Doon ako na usa ka security guard nga nagpakaroning nun nga faith healer. Manghihilot og matres mga kaigsunan. Pasada isab ni nga report mga ka-angel. Sikop. Sikop man nga manghihilot or mangha. Ato nang mabati unya ang ilahang mga hingpit nga asoy mga ka-angel. Si Edgar Perolino. Good morning ka-angel. Pwede ko mag-report? Pwede sir. Standby ka lang diya sa may Rodriguez Rizal kahit tawagan ka na mo karon. Andama lang ng imong kuan diya Sir Edgar. Moha nga paghulawgay o unsay mga kasayuran imong ihatod dunya dire sa tuang nga pagpanaguban. Sa mga headlines sa pinagi sa atong news writer nga si Sean Sulugan. Matod pa mga ka-angel sa nga luhang balitang lokal, Grand Imam sa Marawi. Gikondena si Padilla sa sponsorship sa same-sex marriage. Samtang estudyante sikop sa kasong rape. Sa atong uluhang balitang national, Kamara magpahigayon og briefing para hisgutan ang isyu sa importasyon sa asukal. Task Force sa kontra monkeypox gimugna sa Makati City. Uluhang balitang internasyonal mga ka-angel. Kapulisan nagipakatag sa border sa Mexico tungod sa enkwentro sa duha ka drug cartel. Uluhang balitang OFW. Increase pay sa Pinoy caregivers o domestic workers sa Taiwan mga ka-angel. Good news. Mayroon nga maaruhay sa samot atong mga OFW. Samtang sa itong sports mga kaigsunan, Jordan Clarkson sa Utah Jazz muabot sa nasod sa Agosto 19 para support FIBA window. Sa atong balitang espesyal, nindot nga itong balitang espesyal kay murag kape. Murag kape ni Ma'am Ida Barahan nga espesyal kayo. Ginang sa UK nga nagaparituke sa beautician nga nakita sa FB nagresulta nga dunay lizard neck. Oy, delikado. Ay mo kumpiyansa da og parituke kay mga himo na yun mo mga taluto dahil noon. Di ba ka mahimo mong sa tawagan ng kuan manager nga nagatingog sa taas sa kuan. Toko o teke. Ay mo kumpiyansa parituke sa inyo mga panagway kay basen mahimon na mo og toko hinoon. Good morning gang Berhelio Sambas sinakalanta ko na to mga kaigsunan. So standby mga ka-angel kay mabalik ko sa dili madugay human sa atong pipila ka mga pahinumdom alang sa atong kompleto detalye sa atong mga balita. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo. Salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Balik na mga ka-Angel, alas 6:24 na sa buntag. Natatulanganon ng atong mga report mga kaigsunan. Standby dia Angel I, mata ng bayan sa Consuelo ha. Unaw na itong report na pinagi ni Patrol numero 3, Totong Sambas. Kaya report mga kaigsunan nga doon ako na usa ka security guard ang nagpakaroning nun nga kining faith healer. Manghihilot man kuno ni sa matres mga kaigsunan. Paminatang ko dito ni pinagi ni Patrol numero 3, Totong Sambas. Tong. Angel Rose sa Sinado na karon sa Police Station 3 Agoran usa ka gwardiya human kini gisumbong sa kasong rape sa pag-pick up sa pribadong lawas sa duha ka mga babae. Nailaan mong suspect nga usa ka gwardiya na si Robert. May tinusan news kini milyo og residente kini sa Marikina, Manila. Si Rod gikabutag baguhay pa lamang ni Angel Rose nangabangan din sa Santa Cecilia Village ning dakbayan sa Cagayan de Oro. Ibudyag nga nagpatuo kining usa ka manghihilot kung fit killer. Itawag nga kung dili ka mga anak Angel Rose iluto na imong matris. Agoy. Patsada isa. Plaster. I-plaster. Gawas na matris kay gitawag mo na tinai mo na. Plaster nga aron dili ka aron manganak ka. So sa duha ka babae lati kini kabutyag nga rason nga pwede nga diri sa ako iluton ta ka aron ma-plaster ng imong matres kay aron manganak ka. Apan atong higayuna duha sila ni Angel Rose uban sa iyang igsuon apan girespondihan sa kapulisan kini complaint kining duha ka mga giadtuhan sa tropa sa kapulisan sa Police Station Agora uban usab sa mga tropa usab sa CIO o REO team ang nag-duty kini ang gwardiya sa subdivision sakop ning Dakbayan sa Cagayan de Oro ay gibutyag nga kaming sa komplinan iyang gi-report nga naunsa pa Angel Rose nga lain naman ang gihikap tinuon. Hindi kayo nagsabot nga ang matres apan lahi naman Angel Rose busa nga ila gini gisumbong apan nagdumili sa rason usab sa maong gwardiya nga dili man wala man may nitabo dili nagtuman lang yapon siya sa iyang gitawag nga panghihilot. Busa nga nabalaka in taon kani isab ang ginikanan ila kining giduso nga tuspatan sa Agora aron masiko ug malubag kani ang irresponsable nga nagpatuo nga usa ka manghihilot Angel Rose. So, karon anaa na karon sa tangkal sa police station kining nasampit nga gwardiya nga diin sa ilang pagkasiko patong panahon na naka-uniforme pa. O karon iya kining atubangon kay kasuhan sa duha ka mga komplinan nga kasong rape ug sa dugang pausab nga investigation. No, katong atong nakuha nga report
ikan buatan sa kapulisan ingon man sa pulis istasyon Agura kalimbikitan sa kato nga manghihilo sa Matris Angel Ross. Ika na lang sa akong memutanan apan sa dili pa unya Angel Ross. Nanawagan man kita sa atong kauban sa buhat niya si Dio Kanoy magresponde kita niya ito sa gitawag ito sa barangay Pasan. Okay. Takuha kita o mga unsap ay mga kaiyuhan usab kay gikabudyag nga ang barangay Lapasan ug mag-adlaw kasumaran sa kapistahan sa Senior San Roque Angel Rose. So respinduhan nato karon ang pared aron usab nato makuhaan ug ato dayon tuhon ang maong kapitan sa barangay Lapasan Angel Rose karon taon. Sige. Ika na lang sa kong limutangan. Kini si numero 3, Angel Tutong Sabas, The Report, Live Angel Broadcasting News Online. Salamat, Patrol numero 3, Tutong Sabas, Mohaga Bulyada Report. Isunod na mga ka-angel si Efren na sa Lucia sa iyahang report. Lantaon kung saan ni 2.2 milyon nga nasabat dito sa Buanga. On sa baka ni mga iksunan be. Basin o unsan ni nga mga nangasabat dito. Efren. Mga otoridad ay usa ka kontrabando ang sakmit. Kontrabando day. Sa kapulisan sa maong lugar. Tunom ka tao o adunay estimated sa ilang nasakmit nga mga smuggle nga sigarilyo. 2.2 milyon sa mga law enforcement operation sa Zamboanga Peninsula sa lahing nga operasyon. Ang opisyal nagingon niadtong Lunes Joint Police o Bureau of Customs personnel nakuha ang dakong haul sa smuggle sigarilyo nagkantidad og 1.6 milyon lain nga operasyon sa laing operasyon nakuha nila sa dool sa Manalipa Island. Si Colonel Alexander Lorenzo, City Police Director, nagingon nga adunay sa dawat nga tao nga adunay motorboat puno sa sigarilyo nga molabay dool sa Malapita Island. Si Colonel Lorenzo nagingon upod katao ang sakay sa motorboat nakitaan nga puno kini ug adunay 43 ka master case o 94 ka rim nga imported nga sigarilyo o adunay value nga 1.6 million. Si Colonel identify nga suspect nga si Jul Hasim Said, 21 anyos. O si usa ka skipper o si Al-Basir Said, 24 anyos. Akramil Tarawi, 34 anyos. O Rahim Said, 38 anyos. O kini nga residente pulo sa nagpuyo sa Zamboanga, Sibugay Island. Sa pagkakaroon ng kaning mga suspect, gitanggong na sa Zamboanga Police Station sa maong lugar. Kini sa kong lokasyon, kini si Angel Patrol numero 5, Efren Lucia, live report sa Angel Broadcasting News Online.
Salamat, Patrol numero 5, Efren sa Lucia. Lain mo dito, vlog na naman kaiksunan. Sat sa amin doon to, makasayaw, mas jimaan ni noon. Naon sa bato. Para sa atong osbon, salamat kay Efren sa Lucia. Simuhang bulyada sa nga report. Arita sa report sab ni Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Samtang naka-standby dito ang Angel Eye Hospital niya sa may Consuelo. Standby lang, panikad na po ng atong amigo. Direta sa report ni Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Ay recruiter daw na sikop dito sa Cavite. On sa baka salaan ni mga aksyonan, Jim. Jim. Good morning, Angel Ross. Morning. Sige, go ahead sa mo report. Sa entrapment operation sa pulisya, human man biktima og 4 ka tawo na isaaran nga makalipad sa China. Adtong niaging gabi sa Barangay Ibaye, Silangan sa lungsod sa Naik. Nag-atubang sa kasang illegal recruitment section 6 in relation to section 16 of RES report to ang 4 counts of estafa ang suspect na Joseph Salazar, 42 anyos, residente sa Naik, Cavite. Ang operation gihimo base sa reklamo nila Giovanni Tolin, 43 anyos, ambulance driver, Manuel Rojas, 29 anyos, tricycle driver, Carlo Pamintuan, 41 anyos, construction worker of Rizalito Pascual Jr., 28 anyos, construction worker, Puros, taga-Ibayo, Silangan, Naik, Cavite. Sa investigasyon ni Police Sergeant Rodrigo Veloso III, ipangayuan sila sa suspect og tagtig 9,500 pesos ang mga biktima bayad sa pagposisyon sa ilang mga dokumento padulong sa Macau, China o gisaaran sa pagkagawas tulod sa isa ka semana. Pero adtong August 13, gitawagan sa suspect ang mga biktima na ngayo og dugang nga 3,750 kada isa nila para dugang bayad para makalarga na sila sa China. Nag-ani iduol na ang mga estima sa polisya busa nahimo ang entrapment operation. Dalhin gipusasan sa mga operatiba ang suspect sa gidawat niya ang kwarta gikan sa mga biktima sa Barangay Ibayo, Silangan. At meron na ibig ni Mark Ubasa sa Angel Broadcasting News Online. Nagasalamat Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Sa duga pa na ito mga balita mga ka-Angel. Sa itong balitang lokal karong buntaga. Dari sa dakbayan sa Cagayan gipahibalo sa Hamiyo, Mindanao, Al-Islamic Marawi Grand na Mosque pinagi ni Grand Imam Alim Abdul Majid Jimala sa tanang Muslim in general o Muslim in the Philippines o siya may withdraw sa ilang suporta ngadto sa Senator Ruben Padilla o gikundina ang iyang sponsorship sa same-sex marriage bill number 449 na Civil Union Act in the Senate. Sa gipagawas nila nga payag nga base sa ilang doktrina nga same-sex marriage usa ka immoral sa tanang relihiyon o dili haram obo sa Islamic law. Si kinsa nga muhimo sama nini ilang nga mga Muslim masusama ngadto sa waya pagtuo og kini gawas sa isa creed sa Islam. Sa tubag usab ni Senator Ruben Padilla gawa siya katungod nga mutubag sa mga maalam nga Muslim. Mas pilion lang niya nga magpakahilom kay sila ang nasayod unsa ang sakto og sayop sa ilahang nga pagtuo. Arita sa report ni Angel Eye Hospital din niya mga Angel. Sila paghulagway diya sa May Consuelo Magsaysay Misamis Oriental. On sa bakahay mga kahimtang karon diya mga eksonan. Alas 6 sa 38 na sa buntag. At ita sa Consuelo mga eksonan. Lantaon na dito o sa ilahang mga pamahon-pahon karon dito pinagi sa atong Angel Eye Mata ng Bayan Reporters. Joe, good morning. Angel Rose, may buntag ni Angel Rose. Bayan buntag sab. Advisor nga si Eli Lahos. Lahos. Si Virgilio Sampat, advisor. Oh.
Mansan ay Ryan Molo, sa station manager. Mm. Masados, may punta sa tanan. Good morning din tanan dia. Kumusta? Unsay ang mga pamunpahon karon dadyo? Unsay mga isda nga nakaron na sa inyohang nga mga kabaybayonan? Ang isya katulad sa mga kabaybayo na nato, ang siraman o balo, Mm. ang pangse, ang kilo ang gagmay, ang ito, tag 120. Mm. Ang bao nga nasa 130 o 150 ang kilo. Barato ra gyapon. Oh, Barato ra kay labas kayo niya. Kaning barato pa gyud. pero layo ra malagi ang inyo dia, baraton ta din pero ang nakamahalan ang plite. Lagi, kumusakay ka og bachelor paingon diha, ang pamasahe 300 mahigit. Oh, niya. Kata na to karon din karon. Oh. Dili kayo baluro, dili sa kayo nakabutang sa aon-aon lang, aon-aon. Oh, normal ano ka, normal. Normal. Oh. Ngito na to din mga nuron man. Manginuha pa na Kapag niya. Oh, medyo ngit-ngit gyapon, wa gyapon na mo makita ang anay adlaw pero di gid ingon nga sidla kayo. Murag tawag sa to da alumom. O ako lagi mo naunan pahawanan ako ng mga kanos karong kita paggawa sa daw. Oh, ako na. Kung pwede, sige hawani daron nga mohayag po diha. Okay. Oh, niya kumusta yung mga mananagat diha? Kumusta ilang nga pag-standby karon na sa kabaybayonan? Tanan na ba sila? Naana nakadunggo na sila o ganapay mo paingon pa sa loud? Ang kagabi nandunggo na ang nagsadlaw din nga mga mananagat kamulo pa sa siya magpadulong pa. Padulong. Tanaw pa sa doon. So, ang imo dang baling wa pa makalusad? Wala pa kay ang mga pintupan pag na-busy pa usahay magpaaway sa kabayo. Kabayo. Oh, kay piyesta man. Oo, labi na kong Domingo. Hapit tigid na pista diha. So, nanay mga activities pagpaaway sa kabayo. Wa ba'y paaway sa umang diha? Wala kay kung may paaway dito naman dito sa kuan. Agad ka paaway kaya aron nga ang mga malingaw ra. Oh. Lindot man na kanang umang imo bitaw nang painitan ang likod na sirit nagdagan ng umang. Mora din na sekreto di ay. Aron mo dagan og kusog. Pulos taon sa iyang lawak. Oh, stila. Yan yung balay. Yan yung balay tugs ka init. Kinsa basta kay naka-impinto na lagi. Kaya kasunugon ng sampot na kaluoy na ng umang kay dagan-dagan in town. Ano nga sa mga mahilig na sa pusla kay hinay malagi na sa mudakan. Lagi. Kasi na makabot. Oh. O diya, kanang atong nukos diya, pila ba kilo? Ano ko siya sa kandikan sa mga mananagat at 320. Kanang puti. Ito na sa, kanang puti. Oh. Naka na sa labas nila, 350. Nya ang kaning tamisan, pila may kilo tamisan diya? Ang tamisa nasa 150. Barato ra gyapon. Oo. Ubay na daghan na magpuna sa kilo. Lukos nga naikabahang kubutan. Walang 1 kilo. Nabagya pa kubutan dakop diya? Kay kaniadto mga namananagat pa ta diya, ang kubutan ga pamujuto naman nato kay gawa na mga ulo karon nabagyapon. Nausahay, pero ang kanang kabaron siya sa iyo. Nala sige. Pero kung mga mananagat, na nila sa halo sa may makagabi. Sige. Imo ang mga kwan diya, mga pa-shout out kinsa man na naglantaw karon diya para sa imong final report. Ako ang si Kapitan Lolo Hotel sa Bonifacio kasi ko no
utan sa pilihan na Kapitan. kan. Oh. Lipat nyo. Oh. Nauban niya si Kadawat Kampete. Hmm. Kung nga to sa kapitan din sa Barangay Conselo si Mario Militare. Oh. O si Sergio Goldiano. Hmm. Kadawat si Brinan Salcido Barba. Oh. Mga yan. Uban pa mga opisyal dia. Imaman sa Electron. Imaman sa sa ano ako ay ko alam mo na kita din sa letter si Alma. Kung imong cameraman dia, asa naman to imong cameraman? Wala dia. Ang akong cameraman si San Pinya o si DJ Pinya. Oh, mo na imong cameraman lugar dia, duha ka buok. Diwa ka po, puli-puli ni sila kay Hmm. Basin og Sahay, tinapulan ang isa. Duha na ka po. Ang isa magtinapulan na ay reserba. Ano rin pa? Una lang ako ni 5. Oh. 5 ra, ano barato ra. Hmm. Okay, takong naman tayo no giling na. Di mo sagot. Okay. Ang kaluoy ba isab? Oh. 5 na taon ang sulan eh. 5 ra, 4 ra gani. 4 ra kay mukawan mo ng isa. Sige. Ano si Baye ko? Oh. Final report na. Baye. Final report. Ika din sa Telo Magsaysay ni Samis Oriental. Ako si Indelay, mata ng bayan. Pursuit din niya sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Angel Ay mata ng bayan hostway din niya sa imuhang bulyada dia. Mga ka-Angel, oras na to karong buntaga. Alas 6:46 na mga iksonan. Sa mga report pinagin ni Angel Ay mata ng bayan na host din niya diya sa may Consuelo Magsaysay Misamis Oriental. Hapit na po piyesta diya mga ka-Angel. O karong 29. Pero dito maglangan, narita sa report nagagikan dito sa may Rodriguez Rizal. Ato pa pinahon si Angel Ay mata ng bayan na patrol. Edgar Perolino mga ka-Angel atong nana ba iyahang panagway. Okay, iyahang dagway asa raman. Nara. Sige, niya karon mga ka-Angel ang report pinagi ni Angel Ay mata ng bayan Edgar Perolino. Good morning, sir. Good morning, ka-Angel. Kung sa atong mga binati paminaw, uluhan sa atong mga balita, dalawang vendors sa nila, nirakat ng riders, patay. Udas ang dalawang vendors ng pagbabaril ng gunman na nakasakay sa motorsiklo habang nagbubukas ng tindahan sa makalawan ng umaga sa corner ng Tunis at Carriedo Street sa Manila. Kilala ni Police Lieutenant Adonis Aguilar ang mga biktima na sina Jimmy Lingat, 52 anyos, at si Marlon Tan, 42 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Jonathan Villamor bandang alas 7 ng umaga, nangyari ang insidente ito sa naturang lugar. Patuloy pa na inaalam ng autoridad kung ano ang motibo sa pagpaslan sa biktima. Metro Manila, ito po si Edgar Perolino para sa Angel Eye, mata ng bayan sa Angel Broadcasting Online Streaming Services reporting. Sir Ed. Salamat. Kumusta yung lagay ng panahon ninyo dyan, Sir Ed?
Sa pagkakaman, okay, ang panahon na pabilis, medyo lang makulimlim ang panahon at may umakambong konti. So kagaya din sa amin dito sa Cagayan de Oro, medyo makulimlim din. Ay, sige. Oo. Maingat-ingat na lang tayo sa Sige. lahat ng mga motorista o sa mga taong lalakad dyan. Maganda lang ng mga panel o rinso. Umuulan ba dyan? Talisik-talisik. Ambon-ambon lang. Gagong-gagong. Okay, salamat. Salamat ka, Angel Rose. Okay, mga ka-Angel, mo to si Angel I, Mata ng Bayan, reporters Edgar Perolino ng Atuan Nukad sa may Rodriguez Rizal. Padapadan sa itong mga balita, mga kaigsunan. Sa duga pa na itong mga balitang lokal, balaposo na aresto sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa pamamagitan sa Kabanglasan na Municipal Police Station na kauban ang Malebalay City Police Station, Digo City Police Station o Bukidnon na PIU. Ang usa ka wanted person human nagipahigayon ang manhunt operation sa Purok 2, Barangay 7, Malebalay City, Bukidnon. Gilang suspect nga si Sander Troy Cagbay, Yankee Olivera, 21 anyos, ulitaw, estudyante o residente sa nasigutan nga lugar. Garrison suspect panasikad sa gipagawas nga warrant of arrest sa Regional Trial Court 11 Branch 18 Digo City sa kasong rape, walay piyansa nga girekomendar. Sa atong balitang nasyonal, magpahigayon og briefing karong adlaw Agosto 15 ang House Committee on Good Governance ang Public Accountability para hisgutan ang mga isyong sulod sa importasyon sa asukal sa nasod. Matod ni Committee Chairperson og San Jose del Monte Representative Florida Robis, gusto nilang mahayagan sa tinuod nga nahitabo sa paggawas sa gingong illegal nga kamatuoran kung kamanduan para sa pag-angkat sa nasod sa 300,000 metriko nga tulinadang asukal. Importante matud niya nga ang transparency o accountability sa maayo nga pag-manage inundan na porsigido ang komite nga susihon kini og maayo. Sa nakalabay nga Miyerkules unang nga gipahayag ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles, misupak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa balaod nun nga mag-import ang nasod o asukal. Pero human nini mikatag ang usag ka unauthorized import document nga gipirmahan ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Nagamadong nga hatagan na og green light ang balaod nun. Diretso usab nga miluwat sa iyang katungdanan na si Sebastian og giingon kung giangkon ang iyang pagkasayop. Sabay nga gitunol lang ngadto sa Pangulo ang iyang resignation letter. Sa atong dugang pang mga balita, mimugna na og task force ang lokal nga gobyerno sa Makati nga magmonitor sa kaso sa monkeypox case sa syudad og mapugnan ang pagkatag nini. Matud kay Makati Mayor Abi Binay, responsibilidad ang responsable ang task force sa pagkatag sa impormasyon kung unsaon nga mapugnan ang pagkatag sa fake news sa kalabot sa monkeypox. Iplano sab ni Binay nga ilakip ang monkeypox data sa COVID-19 na tracker aron na magamit sa pagdesisyon kung magpatuman o granular lockdown aron na mapugnan ang community transmission. Sa karon bisan wa pay kaso sa monkeypox sa Makati, padayon sabang pakigkoordina sa City Epidemiology ang surveillance sa unit sa Research Institute for Tropical Medicine para sa testing sa virus. Sa atong balitang nasyonal kung internasyonal mga ka-Angel, ipalibutan na sa pipila kagatos ka mga kapulisan sa border sa Juarez City sa Mexico. Wala pag-ulbo sa rayo tatali sa magkaribal nga drug cartels.
Doon na enkwentro sa mga prison cartel tali sa grupo ni Los Chapos ang sikat sa Sinaloa cartel nga gipamunuan ni Joaquin El Chapo Guzman ug ang local group nga Los Mexicis. Tungod sa insidente, maabot na sa 11 ka tawo ang namatay sa og laing upat ang asamaron. Huban sa insidente, natabo ang mass shooting sa syudad nga nagresulta sa pagkapatay sa siyam nga sibilyan. Imbestigahan pa og ayo sa mga otoridad ang nahimong hinungdan sa nasampit nga engkwentro sa duha ka grupo. Sa atong balitang OFW mga ka-angel, mga migrant workers ang mudawat na karon og monthly minimum pay nga $20,000 o naa sa 37,200 sa gikan sa kanhi 17 o naa sa 31,600 pesos. Panwa na nakalakip sa mga trabahante nga naka-assign na og contract. Kung naka-assign og contract sa ilang employers sa pang Agosto 10. Matod ni Labot Atatsi si Sara Chavez Jr. sa Philippine Overseas Labor Office Pulo sa Taipei report nga ang processing nga mayabot sa 2,400 request para sa caretakers o household workers ikan sa May hangtod Agosto 9. Sa atong balitang sports mga ka-angel, kilauman nga mabot na sa nasod sa Agosto 19 si NBA Sixth Man of the Year Utah Jazz Phil-Am guard Jordan Clarkson para masalmot sa himuong nga preparasyon sa Gilas Pilipinas para makaduol alang sa nagkaduol nga port window sa 2023 FIBA World Cup ASEAN Qualifiers nga ipahigayon sa katapusang semana sa kasamtangang bulan. Kinanging kumpirma ni Samahang Basketball ng Pilipinas SBP President Al Panlilio. Memduman nga lakip sa Clarkson sa final lineup ga sa Gilas Poll nga musalmot para na sa FIBA ASEAN Qualifiers. Kauban sa Utah Jazz star sila si Terdy o Keeper Rabina. Dwight Ramos sa Bobby Ray, Park Carl Tamayo, Kevin Kiamba o Francis Lopez. Samtang unang miabot sa Pilipinas si Adelaida 36ers center kay Soto nga gilaumang magbalik naso sa Agosto 18 sa kaadlaw sa dili pa mabot si Clarkson. Gi-anunsyo sab ang pagtapos sa 2022 PBA Philippine Cup semifinals. Andog ang PBA players nga makompleto sa Gilas Pool. Miato sa birot sa August 25 ang Philippine team aron makaengkwentro sa dula ang Lebanon o diretso nga mobalik sa nasod para usab sa Gilas Pilipinas sa Saudi Arabia face-off ang gitakda sa Agosto 29, 2022 sa MOA Arena mga ka-angel. Sa itong balitang espesyal o sa kanginang sa UK ang nagparitoke sa iyang double chin sa beautician nga nakita sa Facebook. Ang pagbasol karon kay mas mipangit ang iyang liog nga nakompara sa liog sa mga reptile. Sugad nga nagpaniwang gikan sa usa ka diet regimen napansin ni Jenny Bowman ang nahimong loss ang iyahang panit labina sa liog sa kagustuhan. Mahimong perm pag-usab ang panit na nangita siya sa internet nga makatabang sa iyang beauty problems. Sa dihang nasaran niya ang kalabot sa fibroblast plasma therapy. Magitan niya sa usag ka beautician nagikan sa Facebook diretso siya na nagpa-schedule og appointment. Ang fibroblast plasma usag ka non-surgical procedure. Kung asa gibalik nini ang firmness sa panit
Sa tabang sa usa ka device migamit kini og high frequency electric current para ma-regenerate ang panit. Matod sa 50 anyos nga ginang, nagbayad siya og 500 sterling pounds para sa procedure nga nahitabo sa usa ka salon sa Hampshire, South East England. Isay-say nini nga sobra kainit sa panit sa procedure nga gihimo sa iyaha. Mili siya nga dunay tuldok nga samad sa og paso. Agoy. Milabay pipila ka semana dili mahimo nga firm ang iyahang kutis og nawala ang pula nga samad og paso nga makumpara sa liog sa reptiles. Sa karon nagtago na ang reputation nga bidawat sa kutis ni Bowman na aron dili masusama ang uban sa makadaot nga kasinatian. May magpetisyon si Bowman nga nangayo og masugot nga regulasyon sa mga salon nga nagtanyag og mga beauty treatment og procedure. Sa atong katapusang hugna sa atong balita karon mga kaigsonan, balitang showbiz malipayong gibalita sa aktres nga si Isa Calzado nga kinibuntis sa iya nga bana nga si Ben Wintel. Sa iya nga social media gimo nini ang anunsyo dungan sa iyang ika-40 anyos nga birthday. Doon ang kinitaas nga kung dunay kinitaas nga caption sa pagpasalamat sa labang makagagahom tungod sa regalong miabot sa ilang magtiayon. Mahinumduman nga gikasal ang duha kaniya tong Desyembre 2018 sa usa ka resort sa Palawan, mga kaigsuonan. Reporta perspective mga ka-angel. Minasan nato ang buhatan sa pag-asa. Okay. Mo update ta sa lakaw sa panahon mga ka-angel. Okay, sa may naka-standby dia sa pag-asa. Wala pa. No, pa naka-standby sa pag-asa mga ka-angel be. Atong oras alas 7:01 na sa buntag. Ato sang balikan ang atong mga viewers. Majorino si Jima Reyes Ubasa. Blessed morning everyone. Og si Soreda Barahan, good morning mga ka-angel, Angel Rose og Sir Ryan Molo. Og si Edgar Perolino, salamat. Si Totong Sambas, salamat sab kayo. Okay mga ka-angel, atong giulat ang buhatan sa pag-asa update sa ta kay atong paminad og unsay lakad sa atong panahon mga ka-angel. Gikan diya sa may Mulugan na El Salvador. Pinagi sa atong mga weather specialist. Alas 7:01 na sa kabuntagon mga ka-angel. Ato sa paminahon mga kaigsunan karon. Ato samtang gitawagan pa. Okay, atong paminahon mga ka-angel si weather specialist Ma'am DC Baran Flores. Good morning Ma'am DC. Yes sir, good morning po. Good morning sa ato mga suking tigpaminaw. Mga ganitong lakaw sa panahon karong adlaw. Southwest monsoon or hangin nga bagat ang apekto karon sa tibok dapit sa Mindanao. Expected nato ang panalagsang pagdagom nato na sa madagumon nga kalangitan, inubanan sa isolated or patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa kini sa localized na mga thunderstorm. Ang atoan namang hangin hinangato na sa kasarangan nga magahuyot gikan sa southwest na direction. Atong kabayan ulan hapsay nato sa kasarangan ang pagbalod. Agwat nato sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro magagikan sa kabugnaon nga 24 ngadto sa kainiton nga 31 sa sukdanang Celsius. Sa pagkakaroon wala kita gina-monitor nga any kind of weather disturbance sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Apan base sa ato ang tropical cyclone threat potential, posible nga adunay nga mosulod nga low pressure area within this week. Apan dili po nato gakakita nga maka-directly kini og effect sa atoa dinhi sa Mindanao, apan maka-posible niini nga mapakusog o mas-strengthen ang atong southwest monsoon or hangin nga bagat na mao'y makahatag nato mga pag-ulan-ulan dinhi sa atoa sa Mindanao in the next coming days.
Para sa further na development, aning nga weather forecast, padayon gyapon kita nga mag-monitor sa mga weather updates nga ipagawa sa pag-asa. Philippine Standard Time nato karon alas 7:03 sa buntag. Dito din sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division, kini si Daisy Baran Flores reporting. Ma'am Daisy, salamat kayo. Yes, kita nga salamat sa sir, may buntag sa tanan. Inanabati mga kaigsunan ang Pag-asa weather forecaster, Ma'am Daisy Baran Flores. Oras, alas 7:04 na mga kaigsunan. Yan na po kabuhan natin mga balita ngayong araw ng Monday, Agosto 15, 2022. Stand by mga kaigsunan sa perspective ni Attorney Ruben R. Canoy, pinagi ni Ma'am Runa Canoy. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa Perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Ania nasab kita'y sulat nga nadawat sa wala pa mo panaw si Attorney Canoy. Kinigikan sa isa katig paminaw nga si Darwin James Dahinog nga gapangayo og kalamdagan sa iyang mga pangutana. Dear Attorney Ruben, good day. Naalang ko'y gamay nga pangutana nga ilabot sa mga balaod. Una, ngano kung naatay makita nga patay aksidentally lang gyud nga ikaw ang nakakita ug imong giduol sa pulis o otoridad nga pasanginlan man kanila nga ikaw ang nagpatay, kumbaga mahimo naman dayon ta nga person of interest. May pa di ay wala na lang nato gisulti sa ila. Ikaduha, kung ang usa ka otoridad na dismiss sa katungdanan kay naay surprise drug test nga nakuhaan nga nagpositive siya, naa pa ba'y higayon nga makabalik sa serbisyo kung siya, pulis o sundalo, nga wala may abiso sa ilang surprise nga drug test? Salamat, Attorney. Sa dili pa nato tubagon ang imong mga pangutana, Sir Darwin, salamat sa imong kanunay nga pagsubay sa atong programa. Ang unang pangutanan nimo, kung ngano nga mahimo ka nga person of interest nga igo karaman nagpasayod sa otoridad nga nakakita ka og patay. Normal kini nga panghitabo og dili ka pasabot nga diretso ka mapasanginlan lang nga ikaw ang nagpatay. Kitang tanan do na may responsibilidad nga musumbong sa otoridad kung naa kitay nasaksihan o nakaplagan nga panghitabo nga labag sa balaod. Husto man ang imong gibuhat nga gireport nimo nga nakakita ka og patay. Sabton sab nato nga ang mga otoridad dunay katungdanan nga moimbestigar ug mangita og kamatuoran bahin sa panghitabo. Diini nga sitwasyon kinahanglan nila sutaon kung kinsa ang nagpatay sa tao ug ngano siya gipatay. Bisan pa kung igo lang nimo nakaplagan ang patay nga lawas ug wala nay lain pa nga imong nasayran, ila manggihapong imbestigahon kung giunsa nimo pagdiskubre ang lawas. Nganong naa ka didto? Ug unsa pa bay uban nga mga pangutana nga alang kanila importante sa kaso. Kung person of interest ka, dili kini gapasabot nga giila ka nga suspect o kaha nga pasanginlan ka na nga ikaw ang nagpatay sa biktima. Ay ha ka na mabutang sa klasifikasyon nga suspect kung naay masayran sa investigasyon nga mopadayag nga basig duna kay kalabutan. Kung ingnon usab nga suspect ikaw, kini gapasabot lamang nga gadudahan ka nga maoy nakasala
o kaha dunay kalabutan sa krimen. Kinahanglan gihapon ang awtoridad nga makakita og lig-on nga ebidensya nga musuporta sa ilang pagduda kanimo. Ay ka mahimo nga akusado sa maong krimen. Kung manggani wala sila'y laing makaplagan nga impormasyon, kundili igo lang nimo kini nakitaan ang patay nga lawas ug imo kining gipaabot sa kapulisan, dili ka na mahimo nga person of interest. Ang importante natong tanan masayran bahin niini nga sitwasyon nga dili kita manghilabot sa bisan unsay atong makitaan o makaplagan sa lugar nga naay nahitabo nga dili maayo. Ayaw tanduga ang bisan unsa kung sa mga sumusunod nga mga investigasyon makita ang imong fingerprint o marka sa tudlo o bisan unsa nga makalambigit kanimo sa panghitabo, dinha ka na mahimong person of interest o kaha suspect o suspetsado. Doon na kay natagbuan nga patay nga lawas, unya na ay hinagiban, mapusilman, kutsilyo o uban pa. Nga klaro kaayo nga maoy gigamit sa pagpatay sa biktima. Dayon imo kining gipodyot kay gusto nimo nga tan-awon og klaro og pag-eksamin sa kapulisan ni adtong hinagiban, makitaan ang imong fingerprint. Mahimo gyud ka nga suspect kay nakahawid ka man sa murder weapon. Bisan pa og unsaon nimo og balibad nga imo natong gipodyot para tan-awon, kung walay mga tao nga makatestigo bahin niini, maproblemahan gyud ka og pamatuod nga wala kay labot sa krimen. Kita nga mga lumalabay lamang, unya makakita o makadiskubre nga dunay nahitabo. Sama sa giasoy ni Sir Darwin, ang mas maayo nga atong buhaton ang pagtawag diretso sa kapulisan ug sa ambulansya. Unya, magpadaplin na lang hangtod nga makaabot ang pulis. Kung mahadlok ka nga malambigit ka sa panghitabo, i-report lang gihapon sa kapulisan, pero mahimo man nga dili ka na magpaila kung kinsa ka. Tudloy lang sila kung asa ang patay makitaan, human na ang imong responsibilidad. Tinuod gyud nga ang tao karong mga adlaw dili na gusto nga manggilabot sa mga ingon ani tungod kay maulagi nga basig malambigit sila sa panghitabo. Pero kung wala say mag-report nga maunara ba na ang gakahitabo karong mga adlaw, daghan ang mga krimen nga dili masulbad kay ulahi na kaayo na sayran og ang mga dautan nga elemento sa atong palibot manaara gihapon diha. Ang yang ikaduha nga pangutana, medyo daghan nga mga punto ang atong tubagon. Una, kung ang miyembro sa otoridad o kapulisan na dismiss gikan sa serbisyo tungod kay nagpositive sa drug test, makabalik pa ba kuno siya sa serbisyo? Ang mubo og klaro nga tubag ani kay dili. Pero kinahanglan subayon ang proseso sa pag-imbestigar niini og sa proseso sa pagdungog sa kaso ay siya matangtang o madismiss. Kini gitawag og due process. Dunay mga patakaran kung hain nakalagda ang mga paagi og mga lakang. Magsugod ta sa drug test. Kining drug test gabuhaton man dili lang sa atong mga hugpong sa atong mga otoridad o kapulisan. Bisan man gani ang mga pribadong kompanya o opisina ga-implementar man og drug test sa ilang mga empleyado para nila masiguro nga ang mga tao wala mahulog sa paggamit og illegal nga droga. Nganong surprise drug test man? Kini gatawagon og random drug test. Dili man mahimo nga i-anunsyo kung kanus-a mag-drug test kay base ang mga hingtungdan doon na pa'y panahon nga walaon o taguan ang presensya sa droga sa ilang sistema sa panglawas. Mauna nga sa kasagaran, ang drug test bigla-bigla gyud na. Unya, kung ang mag-positive sa surprise o random drug test, doon na pa'y gitawag nga confirmatory test o lain nga proseso sa pagkumpirma nga positive gyud ang imong urine sample.
Ang drug test baya mo gamit sa ihi o urine para nga pangitaon ang presensya sa droga sa imong lawas. Kung mag-positive paghihapon ka human sa confirmatory drug test, dinhi na dayon mahitabo ang pag-imbestigar sa imong sitwasyon ug ngano nga nag-positive ka. Mahatagan ka pa man og higayon sa pagdepensa sa imong kaugalingon hangtod nga mapamatud-an sa walay pagduda nga ikaw migamit o mitumar sa illegal nga droga. Ayha kadayon matangtang sa serbisyo sa walay posibilidad nga makabalik pa sa buhatan. Nasayod namang kitang tanan nga ang paggamit sa illegal nga droga labag sa balaod. Samot na ang pagbaligya o pagnegosyo niini nga dunay silot na nga reklusyon perpetua o life imprisonment. Ug tungod kay ang atong mga otoridad ug kapulisan mao may gitahasan nga mobantay ug moprotektar kanato gikan niini, mas nato gidahom nga sila wala gyoy kalabutan sa bisan unsa nga paagi sa kalibutan sa illegal nga droga. Mao nga sila mismo sa buhatan sa mga otoridad ug sa kapulisan strikto nga mobantay sa ilang mga miyembro tungod kay ang daotang buhat sa pila lang kalugas kanila makadaot sa dungog sa tibuok hugpong. Ato sang hinumduman nga tanang tao lakip na ang mga otoridad mapailalom sa Comprehensive Dangerous Drug Act o RA 9165. Ang mga otoridad ug mga pulis nga masakpan nga dunay kalabutan sa illegal nga droga masampaan og duha ka kaso. Kriminal sa paglabag sa RA 9165 ug administrative case base sa mga patakaran sa ilang hugpong o organisasyon. Mahimo sab sila nga masangatan og kaso sa ombudsman. Kung madismiss o mawalang bisa ang kaso, tungod kini kay kulang o walay lig-on nga ebidensya, mahimo nga ang akusado mupadayon sa iyang serbisyo ug dili matangtang. Pero kung mapamatud-an nga sad-an gyud siya, matangtang siya sa katungdanan insigida ug wala nay tsansa pa nga makabalik sa serbisyo. Kung mahitabo man gani nga duna kitay nasayran bahin sa isa ka pulis nga nagbuhat og dili angay, mahadlok magyud ta nga motistigo kay basin panimaslan kita sa mga tawo nga naa sa pwesto sa gahom. Ang problema lang ani kay kung wala po'y musumbong, magpadayon ang binuhatan nga dili angay. Dako ang atong pagpasalamat kang Colonel Henry Dampal sa PNP Region 10 nga mao'y naghatag kanato og sapat nga impormasyon para matubag ta kini nga mga pangutana. Hinaot nga duna kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghunahuna ug panlantaw nga makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo, niining panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit. Ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap niini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ug giyahi ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katawhan. Giampo namo
kadtong natakbuyan sa sakit, nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya, pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Hesukristo, ang imong anak nga buhi ug nagmando uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Mga kaigsunan, alas 7:20 na sa buntag. Sa itong pagbalik mga ka-angel, atong tunghayan na sab mga pag-ong nagasilip ka na ito, pinagi ni Shawi Brasa. Good morning ka-angel, lamatod niya. Salamat Shawi. Sa tanan naguban sa itong broadcast karong adlaw sa atong Angel News Patrol Morning Edition. Salamat kayo. Sa ngalan sa mga news writer Angels Yon Sulugan, sa ngalan sa ako ang partner sa technical side, Ryan Saricol Molo, katong station manager. Sa atong mga partner sa gawa sa Sibiyahan, sila si Tutong Sambas, Efren Celosia, si Jima Reyes Obasa, si Josue Dinya, Angel I, Edgar Perolino. O guban pa nato mga sakop sa ato ang puwersa mga kaigsunan, ato sa mga kauban niya sa Studio B, sa may makabalan sa Black 6. Basta sila si Palox ingon man, sila si Bilma ug si Isabel, sila si General Tony Mapano, sila ni Angel I Bongo, ug si Tani Bagares, ingon man sab si Jeff Lofranco, ingon man asara ka to si John Baring, si Jerry Villar, atong paabot sa kay atong kauban Jerry Villar, paabot atong pasubo mga ka-angel sa pagkamatay sa igsoon ni Jerry Villar. Gikan ka na mo dire sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, among mga pahasubo ni mo dia Jerry Villar sa pagkamatay sa imuhang igsoon. Alas 7:22 na mga ka-angel. Akong usbon, salamat kayo sa inyong pagtubay sa ato ang matag-adlaw nga programa. Nga mo ang Angel News Patrol Morning Edition sa paghatod og mga balita. Ato lang gihangyo ang atong mga viewers nga paki-share naman, paki-like og paki-follow sa ato ang page. Pinagyon niya diya sa inyong mga cellphone. So salamat kayo, dako kayo nagtabang sa amua. Pinagi sa inyong pag-share, pag-like og lantaw ka namo sa amo ang mga programa din sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. So live gikan dire sa Studio A mga ka-angel, ako sa Angel Rose sa Kiatson din niya. Salamat, may buntag og dalagon ng Diyos sa atong kinabuhi matag adlaw.